Okay, let's start from good evening. I'm Victorino Domingo and now we are discussing the selection sort dahil ito ang napili naming topic para sa aming case study. At ngayon, umpisahan po muna natin kung ano nga ba yung selection sort. Ayan. What is selection sort? Selection sort is a comparison sorting algorithm that is used to sort a random list of items in ascending order. The comparison does not require a lot of extra space. It only required one extra memory space for the temporal variables. Ang sabi dito, ang selection sort ay isang uri ng paghahambing ng pag-uuri ng algorithm na ginagamit upang pagkumparahin ang magkakahalo na listahan ng mga items sa pataas na pagkakasunod-sunod. At ngayon, papakita po natin ang ating code. Yan. Inedit ko na pong ganyan yung code para mas madali po natin ma-identify yung mga function na aking ginagamit. So, number 1. Ito po yung tumutukoy sa selection sort ng item list. Tapos number 2, siya po si Len. Kumukuha ng kabuuang bilang ng mga elements sa listahan na Kailangan ito upang makatuloy ang bilang ng mga pass na gawain kapag pinagkumpara ang mga value. So number 3, outer loop. Ginagamit ang outer loop upang lumiit sa pamamagitan ng mga value ng list ang bilang ng mga pag-ulit ay n-1 ang halaga ng n ay 5 kaya bibigyan tayo ng 5 minus 1, negative 1. So, number 3. Ito, number 3. So, outer loop. Gumagamit ng outer loop upang sa pamamagitan ng mga value ng list ang bilang ng mga pag-ulit ay kanina. So, number 4. Ito, si number 4. Nangangahulugan ito na ang panglabas na pag-ulit ay nagaganap ng 4 na beses sa bawat pag-ulit. Ang halaga ng variable ay kailangan sa variable mean value index 4. So, number 5. Ito, si if item list value index. So, naghahanap ang pinakamaliit na value sa hindi naka-unsort na listahan at nilalagay ito sa tamang posisyon. Ito. Number 6, mean value index. Ina-update ang value ng mean value index kapag ang condition ng pagpapalit ng value ay true. Number 7. Kinukumpara ng value ng mga number ng mean value index at upang makita kung sila ay not equal. Number 8. Ang pinakamalaking value sa kaliwa ay naka-stack sa temporal variable. Number 9. Ang mas malaking value mula sa kanang bahagi ay kumukuha ng posisyon sa unang posisyon. So, number 10. Ang value na na-sort sa temporal value ay sorted sa position na dating nasa minimum na value. Number 11. Binabalik ang sorted list ng pagsusunod-sunod bilang function result. Number 12. Nasaan yung number 12? Number 12. Ito siya. So, gumagawa ng list L na may mga random na number. Yan po yung pinagsusunod-sunod niya. And last number 13. Nagpiprint ng pinagsunod-sunod na list pagkatapos na tawagin ang passing selection sort function na nag-choose sa L ng parameter. Yun lang. Maraming salamat.